Kung kaya nga mga minamahal sa atin na panahon ngayon, mga minamahal ay bagay natin na pakapansinin yung mga bagay na ibinababala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga naglilingkod. Amen? Sapagkat sa panahon ngayon ay napakadelikado na. Amen? Yung mga bagay na mga nangyayari sa atin, di natin yung binibigyan ng pansin. Yung mga gera, digmaan, di natin pinapansin yan. Pero yung mga bagay na papansinin natin sapagkat ika nga malapit na ang panahon, si Satanas ay nagagalit na. Amen? Amen? Sapagkat alam niya na yung kanyang araw ay mapapalapit na. At magsabi ng praise the Lord. Kaya nga dito mga minamahal at sabi ng aklat ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, 1, atin pong mga mabasa muna mga minamahal, sapagkat importante na ibababala ito ng ating mga kapatid ng una. Yan nila? Kalawang Timoteo. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 1. Ito po ang nakasaad. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tuloy pa natin ang pagbasa hanggang 3 o hanggang 4. Dito po sa 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Amen. Lahat magsabi ng Amen. Alam niyo mga minamahal, no, ito ay isang babala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga mananampalataya. Amen? Kasi yung mga bagay na nangyayari sa sanlibutan, yung mga gera, hindi man natin pinapansin yan eh. Sapagkat alam niyo mga minamahal na kung ano man mangyari sa sanlibutang ito, nakatitiyak na tayo sa kaligtasan. Amen? Amen? Sapagkat nandito tayo sa tinatawag na buong katotohanan. At magsabi ng praise the Lord. Ang ating pinakapapansin ngayon, yung mga bagay na ipinapaalam. Amen? Sabi nga, no, dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw, ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen? Ano ba yung panganib na yan, mga minamahal? Yung bagay na mangyayari sa mga Kristiyano. Amen? Sapagkat ang kalaban ng Diyos ay unti-unting iiral dito sa panahon ngayon sapagkat alam niya na malapit na siyang ibilanggo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, iiral yan sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya tayo, mga minamahal, makikiramdam tayo. Amen? Amen? Kasi nga dapat natin pakiramdaman yan. Baka minsan, na baka yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi na natin napapansin. Yung ating napapansin, yung puro nalang paghahanap buhay. Amen? Yung mga bagay na yung pang-ating sarili ang ating hinahangad. Dapat pansinin natin yan sa ating mga sarili.
Sapagkat mapanganib yan, kaligtasan ng kapalit niyan. Amen. Ano pang sabi, mga minamahal? Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. Amen? Kaya nga, minsan pakiramdaman natin, kung tayo nagkaroon na ng mga kaya sa buhay. Amen? Amen. Umangat ka. Nakatapos ka. Lahat na ng mga bagay na katanyagan nasa iyo. Pero minsan mapapansin mo, no? Nagkakaroon ka ng taas ng isip mo sa sarili. Kailangan pansinin natin yan. Baka yan ay delikado sa buhay. Amen? Delikado sa kaligtasan yan. Kung tayo tinawag ng Diyos na mababa, magpakababa lang tayo. Na kahit iaangat ka na sa buhay, yumaman ka, manatiling kalooban natin mababa. Sapagkat kung tayo itaas, mapagmataas ka na rin, dahil nagkaroon ka na ng kaya sa buhay, yan ang sinasabi ng Biblia nga, mapanganib. Amen? Amen. Pansinin natin, mga minamahal. Kasi lalo na, kasi yan talagang iiral yan eh. Espiritu yan na masasama. Yung mga bagay na mangyayari sa'yo, hindi mo mapapansin. Ano pang sabi, mga minamahal? Babasahin ko ulit. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mga mabuti, mga matitigas ang ulo. Amen? Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kasi dati, may kausap ako kapwa akong manggagawa, mangangaral na nga yun eh. Sabi ko, minsan talagang tumitigas ang ulo ng mga bata ngayon. Wag daw matigas ang ulo, sabi niya eh. Kinurek ako, puso daw. Merong puso nakasulat. Meron din matigas ang ulo. Amen? Amen? Kaya kung kukurik ang isang tao, magbibigay ka, tig-isipin mo muna kung walang nakasulat. Nakasulat yan eh. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Talagang darating yan sa huling panahon ngayon. Kaya tayo, mga minamahal, binababalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na datapwat, sabi niya, na darating ang panahon. Panahon na kasi. Amen? Nasa huling araw na tayo eh. Palakpakan natin muna ating mahal na Panginoon. Kaya darating yan. Kaya sa atin bilang mananampalataya, hindi naman masamang makiramdam sa ating mga sarili. Kung tayo ay mapabilang sa sinasabi ng Bible na mapanganib sa Kristiyano yon. Amen? Napakamapanganib yung hindi ka na makadalo dahil sa hanap buhay. Wala ka nang inisip kundi sarili. At magsabi ng amen. Kaya sa atin, mga minamahal, inaaral natin ang mga bagay na nais ng ating Panginoon na hindi mangyari sa mga
naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng amen. Yumayabang. Amen? Amen. Yung sumusobra na. Mapagkatiwalaan yun, no? Yung iba, no? Pag napagkakatiwalaan, sumusobra naman. Amen? Amen. Kailangan, pag pinagkatiwalaan tayo, gampanan mo yung talagang dapat at dapat. Amen? Huwag tayong aangat ng biglaan. Kasi mapanganib yan Yung magkakaroon ka ng yabang, nakasulat Mapanganib yan sa mga taong Kristiyano. Kailangan magpakumbaba ka lang sa lahat ng bagay. Amen? At tulad ngayon, di naman tayo pinaghihirap ng Diyos. Maaari, pinayayaman tayo ng ating mahal na Panginoon. Dati, walang mga sasakyan yung mga kapatiran. Ngayon, puro magaganda na ang sasakyan ng mga kapatiran. Amen? Bakit? Dahil inaangat ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng ating mahal pa maginhawa ka. Amen? Kaya lang, yung iyong pagkatao, wag mapalitan ng anumang kulay ng mga salapi. Amen? Amen! May taong na gano'n, na yung ugali nila napapalitan pagka umaangat na. Yan nga sa atin mga minamahal, bagay na, lalo na Holy Supper ngayon, baka tayo medyo pansinin natin na sinabi ng Biblia, mga walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili. Amen? Kasi alam nyo mga minamahal, napansin ko rin Kasi talagang ako, bilang mababa, yung aking ulo talagang minsan may baltik din. Amen? Naalala ko minsan atrasan ako ng motor, sinalag ko lang, sabi sa akin, bakit mo tinulak? Sabi ko, pag ikaw tinulak ko, babagsak ka dyan. Sabi ko, naghahanap yata, parang binalikan ko, medyo talagang, yung pagkatao ko, medyo talagang napigil ko kahabagan. Amen? Amen. Kasi kung hindi din ako makapagpigil, na kahit siguro may helmet yon, kamay ko mabasag o helmet niya. Pero salamat sa Diyos, talagang na nakapagpipigil na ako sa awa ng ating Panginoon. Kaya mapanganib Kaya naalala ko yung aking sarili. Bilang mangangaral, mapanganib pala talaga yung wala kang pag-ibig. Yung wala kang pagpipigil. Kasi pag hindi ka nakapagpigil, magkakasala ka. Mapanganib yan. Amen? Amen? Kasi lalo na sa panahon ngayon na kahit anong bait mo talagang minsan konting diferensya, dyan, uudyukan ka na ni Satanas. Amen? Bagay na mga minamahal, importante na alamin natin. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Umaangat na tayo. Yung iba, yumayaman na. Pakiramdaman natin yung ating mga sarili. Lahat magsabi ng amen. Kaya nga sa atin mga minamahal, kaya nga sabi ng Bible, na ang lahat ng mga Kristiyano ay lumalayo sa mga bagay na masasama. Amen? Pakinggan natin muna aklat ng
Kalawang Timoteo 2:22. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 2:22. kabanatang 2, talatang 22. Datapat laluyan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang panampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo bilang mananampalataya, iaayos natin yung ating sarili. Amen? Kasi malapit na yung panahon eh. Mga mapanganib na panahon. Kailangan natin yan magawa, mga minamahal. Ulitin kong pagbasa, mga minamahal, dapat layuin mo ang mga bagay na mga masasama. Sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Amen? Kailangan mga minamahal yan. Yung puso natin, nililinis natin. Amen? Kasi nga sabi ng Bible, yamang banal ang sa iyo'y tumawag, tayo magpapakabanal sa pamumuhay. Amen? Amen? Importante yan, mga minamahal. Ano pang sabi? 1 Pedro 2:11, pakinggan natin. 1 Pedro 2:11. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 11. Mga minamahal, ipinamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan at magsipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi kailangan, meron tayong pagpipigil, no? Kasi parang labanan nga, Kailangan, mga minamahal, yung kaluluwa natin, yung ating mga sarili bilang espiritual, meron tayong pagbabaka. Amen? Na kailangan madaig natin ng mabuti ang mga bagay na masasama. Amen? Yung mga masasama na mga bagay na tulad ng mga pita na hindi karapat-dapat, iiwasan natin yan. Amen? Kasi nga, mga minamahal, merong mga Kristiyano na hindi nila iniisip ang kanilang ginagawa. Amen? Naakala nila basta na lang na ikaw ay gumawa ng kagustuhan mo. Pero kailangan bigyan natin ng pansin yung ating paglilingkod sa Diyos, yung spiritual na buhay natin, na kailangan makipagbaka tayo ng mainam, na daigin natin ng mabuti ang mga bagay na masasama. Amen? Amen? Kaya nga sa atin, mga minamahal, kasi nga, bagay na yung iba, mga minamahal, akala nila, basta na lang kung ano iniisip mo, gagawin mo. Hindi po. Sabi nga ng Bible, maging tagatupad tayo sa mga bagay ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi nga, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, yung gawa natin, dito tayo nagiging matapat sa Diyos. Yung sa pamamagitan ng ating mga gawa, dito tayo kinalulugdan o magiging ganap. Amen? Kung hindi tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, tayo na ang pinakahabag-habag na mga tao. Amen? Kasi nga, nakasalalay sa atin yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen?
Kasi yung buhay na walang hanggan natin, talagang dapat pangalagaan natin yan. Yung isipin natin na kung saan tayo pupunta sa totoong buhay natin, totoong buhay na walang hanggan. Amen? Huwag natin ipagpalit sa mga bagay na pansamantala lang. Pero kung ang ating espiritual magkamali, magkasala, milyong taon na, ang dadanasin mo na. Amen? Pangwalang hanggan yan eh. Amen? Pero kung kung maglilingkod ka naman sa Panginoon, talagang magkakaroon ka ng kaligayahan, buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng aklat ng unang Timoteo 6:19, bagay na mapapansin natin na kahabang daw tayo nabubuhay, mag-iipon tayo ng mabuti, hindi bagay na masama. Yung gagawin natin, mabuti. Pakinggan natin, hindi lang. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Alam nyo, yung buhay na tunay, yung wala ng kamatayan, kailangan natin ipagbakayan. Amen? Kasi yung kaligtasan natin, nakasalalay sa atin. Amen? Ang panahon ngayon, delikado na. At magsabi ng praise the Lord, magkakaroon tayo ng mga bagay natin inaasahan na biglaan na lang magbabago yung isip mo. Amen? Bakit? Yung takbo ng hangin, may masamang taglayan sa panahon ngayon eh. Kasi huling kapanahunan natin. Sabi niya, pakiramdaman ninyo ang inyong sarili. Amen? Baka yung ginagawa natin, hindi na angkop pa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga dyan, mag-ipon kayo sa ganang inyong sarili ng isang mabubuti bagay para sa panahong darating upang tayo ay mapunta sa tinatawag na buhay na tunay na buhay. Bakit tunay na buhay? Kasi nga yung buhay natin ngayon, pansamantala lang ito. Amen? Pag namatay tayo, mabubuhay din tayo eh. At nagsabi ng amen. Mabubuhay ulit tayo. Pag nabuhay ulit tayo, yun na yung buhay natin na wala ng kamatayan, wala ng katapusan. Amen? Magkakaroon na tayo ng kaligayahan sa piling ng Diyos kung nakapaglingkod ka na mainam sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ang isang tao ay nagnanais na sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, itinatanggi niya na yung kanyang mga kagustuhan. Amen? Gusto nga nating maligtas eh. Anong sabi ng Bible? Aklat ng Marcos 8:35, hindi lang, hanggang 38. Marcos Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 38. Ganito po ang nasusulat. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. 36, sapagkat ano ang pakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. 37, sapagkat anong ibig ng tao na
katumbas sa kaniyang buhay. 38, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangulo niya at makasalanan ay ikakahiya rin naman siya ng anak. Amen. Meron pa, dugtungan pa natin. Ng tao, paparito niyang nasa kaluhaltian ng kaniyang ama na nakasama ng mga banal na anghel. Amen. Kita niyo mga minamahal na po. Sabi nga ng Bible sa 35, sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, at sa Ebanghelyo, ay maliligtas niyaon. Amen? Ano ba yung sinasabi dito na mawawala sa iyo? Yung kagustuhan mo. Amen? Yung mga kalayawan mo. Kailangan kung gusto mong iligtas yung sarili mo, alisin mo sa buhay mo yung mga bagay na masasama. Amen? Amen? Tulad ng mga paglalasing, mga kalayawan, ayaw ng mahal na Panginoon yan. Kung gusto mong maligtas, mawawalan ito. Yung buhay mo sinasabi dyan, yung sarili mong kagustuhan. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Sa 36, sapagkat ang sino man mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas niyaon. Sapagkat anumang pakikinabangin ng tao, kung makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Nasa iyo kalayawan. Amen? Nasa iyo katanyagan. Nasa iyo ang kagandahan. Nasa iyo ng lahat. Kung ikaw naman mapapahamak. Amen? Amen? Kawawa ka. Yan ang mga bagay na sinasabi ng Biblia. Ipinapaalala lang ng ating mahal na Panginoon na napakadelikado. Amen? Mapanganib sa Kristiyano yan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Hallelujah. Gis 38 ng Mateo, mapakinggan natin. Yan lang. Gis 38. Ang sabi mga minamahal, kailangan pansinin natin sapagkat ito ay ikabubuti ng bawat mananampalataya. Yan lang atin munang basahin. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 10, versikulo 38, ito po ang nasusulat. At ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Ano ba ang krus papasanin mo? Yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Di naman papapasan sa'yo ng mahal na Panginoon, malaking kahoy ang mahal na Panginoon, ang pumasa nun, tapos na yun. Ang papasanin mo, yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat magsabi ng Amen. Yung papasanin natin, yung utos ni Kristo. Yung kanyang kalooban. Sabi nga ng Biblia, ang sinumang hindi magpasan ng kanyang krus, sabi ng Bible, talagang bagay na hiwaga, sabi ng Biblia. At ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Hindi ka raw susunod sa kanya, sa kanyang mga salita, hindi tayo magiging karapat-dapat. At magsabi ng Amen. Kaya ngayon, mga minamahal na po, sabi nga ng Bible, ang mabuti ay magpapakabuti pa.
ang masama magpapakasama. Yan ang panahon natin ngayon. Amen? Kaya sa atin, nais natin magkaroon ng kaligtasan, sumunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan ay bagay na dapat nating pansinin. Amen? Anong sabi mga minamahal? Kailangan daw, sabi ng Biblia, sa 5 ng Galacia, tapos sa 2, kendi lang, mapapansin natin, ano po, kasi nga tayo mag-Holy Supper. Kailangan minsan kung anong nagawa natin ngayon na hindi karapat-dapat mga minamahal, magsisisi tayo. Amen? Amen. Kung tayo nagkasala, nagkamali sa kapwa, bakit di tayo lumapit para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon? Kendi lang? Dito po sa aklat ng Galacia, Kabanatang 6, talatang 2, ito po ang nakasaad. Magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan malinaw naman na sinabi ng Bible. Amen? Natabi nga ng Biblia, no? Mangagpasanan kayo. Ibig sabihin, anong papasanin mo? Sabi ng Bible, andito sa 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang utos ni Kristo. Amen? Ano ba yung dadalahin? Ano ba yung papasanin? Yung utos ni Kristo. Amen? Magbalikatan, sabi nga ng Biblia, no? Magbalikatan. Kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin para sa gawain ng ating Panginoon, magtulong-tulungan tayo. Kung tayo yung iba sa atin nabibigatan sa mga bagay na pagsunod, kailangan natin silang bigyan sila ng payo. Amen? Bigyan natin sila ng mga bagay na kailangan nila para din sila lumakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dito sa 5, sapagkat ang bawat tao ay nagpapasan ng kanyang sariling pasan. Amen? Amen? Ang sabihin ng iba, pasanin ko sa... Meron minsan kasi meron tayong mga isa sa pamilya na talagang matigas ang puso, hindi makasunod sa Panginoon. Minsan, pabigat pa sa'yo. Sasabihin mo pasanin ko yan Amen? Amen? Pasanin ko yan. Alam niyo yung ganun sistema, hindi mo dapat pasanin yun Amen? Kasi basta ikaw sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, tapos yung kasama mo sa buhay, ayaw naman, hayaan mo siya. Di ba pasanin yun Ang pasanin mo, yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi mo, may anak ako, talagang pasanin ko talaga yun. Adik yung anak ko Talagang pasanin. Bakit mo papasanin yun? Basta ikaw sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Yung utos ng Diyos ang papasanin mo. Pero kung yung anak mo matigas ang ulo, huwag mong pasanin yan. Bahala siya. Amen? Sa bagay, nandyan yung pag-ibig natin sa anak. Sino ba hindi magiging maibigin sa anak? Amen? Kung talagang matigas ang ulo, bahala siya. Amen? Basta ikaw sumunod ka lang. Yun lang ang pinapapasa ng mahal na Panginoon sa atin Yung ating mga pagsunod sa Panginoon Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, mapapansin natin din sa 11:30 ng Mateo, mga minamahal. Hindi lang, atin munang basahin. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 11, talatang 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Pero bakit ang mahal na Panginoon? Sabi nga ng Bible,
Ang gaan ng pasan ko. Amen? Napakalambot ng pamatok. Pero sa totoo, bigat nun. Amen? At buhat-buhat niya nun, may saksak pa siya sa giliran. Punong-puno pa siya ng latay sa katawan. Pero sinabi niya, binanggit niya, mga minamahal, yung isang salita na sinabi ng Biblia, mga minamahal sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen? Sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen? Amen. Ibig sabihin na kahit pagod ka sa bagay na pakikipagbaka, ang importante, pumasan ka ng kanyang utos. Amen? Magkakaroon tayo din ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. At sinabi niya sa 30, sapagkat malambot ang aking pasan, malambot aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen? Amen. Mahal na Panginoon, kahit nakita nyo na mamatay-matay na lang sa pagpasa ng krus, malambot pa daw sa kanya yun eh. Amen? Pamatok niya, malambot. Yung pasan niya na napakabigat eh. Binagsakan pa nga siya ng dala-dala niya eh. Halos hindi na nga siya makatayo eh. Magaan pa sa kanya yun. Na halos nakita na nga ni Simon Sirene na hindi na siya makatayo. Hindi na siya makaabot pa sa tinatawag na bundok ng Golgota para doon siya ipako. Hindi niya na makaya. Pero sabi sa kanya ni Simon Sirene, lumapit sa kanya, Panginoon, ako na magpapasan yan. Amen? Amen. Sana may ganun tao, no? At magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tinignan na lang siya ng ating pinakamamahal na Panginoon na bakit halos niya hindi niya nakaya. Sa huli-huling pagkakataon, dumating sa ganun sistema na hindi niya nakaya. Pero sabi niya, ang gaan ng pasan ko. Amen? Gusto niyang tumayo, hindi na siya makatayo. Lumapit si Simon Sirene sa kanya. Panginoon, ako na po ang magpapasan. Pinasan ni Simon Sirene. Amen? Ganun katindi ang hirap na dinanas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapasampalataya lang tayo. Kaya utos niya na pasanin niyo ang aking pamatok. Magaan ang aking pasan. Amen? Amen? Bakit sa kanya magaan? Kasi taos puso. Amen? Taos puso ang kanyang pagsunod. Pero kung ikaw hindi talaga taos puso pagsunod mo, magbigat sundin ang utos ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Anong sabi pa mga minamahal? Unang Juan 5:3. Pakinggan natin. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Lahat magsabi ng amen. Ang sabi, sapagkat ito
ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen? Amen? Yung may pag-ibig ka talaga sa Diyos, yung mahal na mahal mo ang ating mahal na Panginoon, handa ka talagang maglingkod sa Kanya. Hindi mabigat eh. Amen? Pero kung alanganin ka maglingkod, mabigat sundin. Amen? Buhok ba? Mabigat ba yan para sa'yo? Ang dami mong reklamo dyan. Kasi kaya hindi ako makapagpahaba ng buhok. Mainit, ang hirap saklayin, kutuhin pa ako. Yung ba mahirap sundin? Amen? Amen? Yung magpahaba ba ng palda, magpahaba ng manggas, mabigat bang dalhin sa katawan mo yan? Amen? Hindi naman eh. Utos ng Diyos yun. Kung taos sa puso ang pagsunod mo sa Diyos, makakaya mo yan. Wala kang dahilan na ang hirap suklayin. Mahirap magpahaba, baka matapakan yung ano ko, palda ko. Amen? Pero kung sumusunod ka sa Diyos, alam mong alagaan ang sarili mo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kaya sa atin mga minamahal, kailangan nating gawin yung mga bagay na nakalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Halimbawa, may kagalit ka ngayon. Mahirap ba lumapit, sis? Brad, pasensya ka na ha. Nakapagsalita ako ng hindi maganda para sa iyo eh. Mahirap ba yon? Amen? Amen? Mahirap ba yon? Kung ang kabila naman ito'y kalugdang ka ng Diyos. Sa pagsalita mo ng pagpapakumbaba, pumasok ang Espiritus ng ating Panginoon sa puso mo, magkaroon ka ng kagalakan. Mahirap ba? Hindi naman. Amen? Pag nagawa mo yun, lalo na't mag-Holy Supper tayo, isang sagradong bagay, gawin natin. Amen? Kaya tayo tumayong lahat. Narito ang aking beloved co-preacher para sa ating pong pag-Holy Supper, Brother Marcian. Praise the Lord. Buhay ang Diyos natin. Habang tayo umaawit, mga minamahal,